So guys, ngayon is papalapit na si Bagyong Pipito dito sa amin. So nagre-ready ako, nag-iisip ako kung anong pwede kong gawin na paghahanda. Kasi sabi sa news updates, may kalakasan daw si Bagyong Pipito. Super typhoon daw kategory niya. So naawa ko dito sa mga alaga ko kasi nandito po kasi kami ngayon sa Samar. So although malayo naman yung sa Katarman daw, sa Kalbayog, malalapitan daw yun ng bagyo. Doon daw lalapit ang bagyo. Tapos sa Bicol region daw landfall. Kahit medyo may kalayuan yun sa amin, sigurado ako mahagip kami. Malakas-lakas ang hangin na yun, possible matuklap itong mga trapal na bubong ko. So yan, naawa ko sa mga alaga ko kasi kakagaling lang nila sa sipon. Tapos ito, may pagsubok na naman sa amin. Bagyo naman ngayon. Hindi na nga ako nakaka-recover dun sa pagkalugi ko sa baboy guys dahil sa ASF. Luging-lugi talaga kami sa baboy. Tapos nagkaroon pa ng sipon itong mga manok ko. So, iniisip ko ngayon, ano kayang mangyayari after na itong bagyo. So hopefully sana hindi naman maglandfall malapit dito sa amin, kasi kahit yun nga, katulad yan sinabi ko kanina, kahit hindi siya maglalandfall dito malapit sa amin, possible malakas yung hangin, merong magiging damage dito. Tapos problema ko pa yung solar setup ko sa bahay. Mahirap yun kasi pag nagbaklas ako ng solar panel ko, kailangan ko nakatulong. Mahigit 2 tao kailangan ko kasi mabigat po ang solar panel. Hindi kakayanin ng isang tao. Plus yung kondisyon ng bubong namin is marupok na. So kailangan natin ng extra ingat pag nagbaklas ng solar panel. So marami talagang dapat isaalang-alang. Mahirap buhay ng farmer sa Pilipinas. Lalo na kami mga backyard racer. Kakawa naman. Alam mo na may papalapit na bagyo, nararamdaman mo? Ming? Nalungkot si Mingming Hindi ko pa siya binababa kasi nag-prepare pa kami doon sa bahay. Ang ganda ng panahon. Ang araw. Same nung nangyari nung Yolanda. Maaraw din yun. Tapos nung bandang hapon, biglang dumilim. Makulimlim na, tapos may ambon-ambon na. Wala nang humpay yung ambon nun hanggang magdamag na yun. Tapos ng madaling araw ng alas 5, doon na nagsimula yung super typhoon Yolanda Manalasa. So naubos talaga lahat ng mga puno dito sa amin. Ubos talaga, tumba lahat. Kahit yung malaking mangga na yan, pansinin nyo, nakahiga na. Dati yung puno na yan, nakatayo po yan. Yan, bumagsak na po yan. Ayan pahiga na. So ang hirap talaga kapag may bagyo, lalo na yung materials ng ginamit ko dito sa ko is trapal lang. So hindi ko alam kung anong magagawa natin dito na paghahanda. So sana panalangin ko na matunaw na lang yung bagyo, kasi bugbog na rin ang Luzon Biruin nyo, ang dami ng bagyo na lumapit doon. May Typhoon Christine, may Marce, tapos ngayon Opel. Ang dami ng bagyo.
Ito pa ngayon, pipito. So ito, possible tong mga tatlong manok na to. Kukulong muna natin yan dito sa loob. Kung halimbawa lumakas ang ano, para hindi sila mawala. Baka kasi magkandawala to pati itong mga native natin. Kukulong natin, lapasok muna natin doon para secure. Hindi tayo magkakaroon ng problema. May 5 days na rin naman sila siguro simula nung nagkasakit sila. 5 to 7 days na siguro, hindi ko na mabilang. Siguro naman healed na tong mga to. So preparation kami. Yun. Ito nga pinag-iiputan na nila yung mga itlog nila. Loko tong mga Rhode Island natin brownie chicken natin dito nakatungtong tulog Ayan, uli natin yan mamaya. Papasok natin dito para hindi mawala. Kung halimbawang bumagsak dito ang bagyo, hindi sila mawawala. So ito na nga guys, yung nangyari is ipinasok ko na dito lahat yung brownie chicken natin. Tulad nga ng sinabi ko na wala naman na silang sipon. Nakatulong naman sa atin yung by Jesse, kayo naglalaban-laban kasi medyo nasanay na iba sa labas Pati itong dalawang native chicken natin is ipinasok na rin natin muna kasi ang sabi nga ng Pag-asa is either ngayong hapon daw ng Biyernes hanggang bukas ng umaga ng Sabado daw ay magiging maulan na, which is parang true naman kasi tignan nyo medyo kumukulimlim na. Supposed to be dapat ganitong oras is maaraw, mainit, pero dahil nga sa bagyong Pipito na papalapit, ayan, medyo makulimlim na. Kaya ipinasok ko na lang dito yung mga manok natin para to be sure na magiging okay sila. So yung mamaya ay yung kambing ko nga pala, nilagay ko na doon guys sa kalsada. Nilagay ko muna doon sa may kalsada para mamaya kung halimbawa malakas ang ulan, madali ko lang silang mahanap, madali ko lang silang may uwi. So ito lang muna guys ngayon yung update ko. Siguro mamaya ano ko na lang, update ko na sa susunod na vlog ko. So for the meantime, ito lang muna. Ayan, medyo nagkakagulo-gulo sila dito sa loob dahil yung tatlo nga kawala na nga yan. May tanda naman yan sa paa, yung tatlo na yan, may tali yan ng straw. So ilalabas ko ulit yan kasi papatuloy natin yung pagbibreed dito sa natirang tatlo dito na brownie chicken. Ayan. So sana guys talaga hindi tayo maapektuhan masyado dito kasi nga itong materialis ng housing ng manok natin, chicken housing natin is gawa lang sa trapal yan. Ayan manipis na nga saka hindi maapektuhan itong mga itlog. Although alam ko ito reject na to kasi ang dami ng ipot wala na itong mga to. Baka iuwi ko na lang yan, matagal na rin kasi yan pero hindi ko man na inuwi kasi baka bigla maglimlim yung yung native chicken natin, at least may matitira. Yan, so hanggang dito lang muna. Update ko kayo mamaya.